Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin na iyong June 22 to June 28, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in this description below. Sa baba po ng video. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang sarili mo, tatandaan mo, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Kung hindi ito energy mo, huwag niyong ipilit. Scorpio. Okay. Scorpio. Independent. You are independent is a foundation for your strength and success. Okay? Marami sa inyo na kaya nyo yung sarili nyo. Kumbaga, kaya nyo paano nyo i-build yung sarili nyo, i-structure yung sarili nyo. Na baka very independent nyo, kaya kahit saan kayo pwedeng ilagay, kayang-kaya nyo yung sarili nyo. Na itayong muli or itayo, no? Sa nakita ko dito. Hando kasi yung lakas ng loob nyo. Kumbaga, malakas kasi yung loob nyo eh. Sa lahat ng bagay. You are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. Okay, may mga bagay na, kasi andito kasi sitwasyon mo, kumbaga parang flower siya, di ba? Parang pamumukangkang, ganun. No, ibig sabihin, you will blossoming. Kumbaga, unti-unti ka nang mamumulaklak muli at unti-unti ka nang lalago, no? Kung saan man. Kumbaga, andito yung si independent, strength lang kasi huwag kang titigil sa mga bagay na ginagawa mo ngayon in a good way. Sa nakita ko dito is magiging maganda ang resulta niya kasi it will bloom. Kumbaga, halimuya ka sa paligid mo and then kasi magaling ka. Alam mo, magaling ka mag-manage, lalo na pagdating sa business. Ang mga Scorpio magaling. Kumbaga, maabilidad kasi sila. Handun yung lakas ng loob nila. Handun yung point na, marami kayong gustong aralin, marami kayong gustong alamin. Kumbaga, marami as in may pagka-tears of knowledge kasi ang Scorpio when it comes sa business. Tsaka marunong makipagsalimuha. Meron tayong 5, 9, 18, 27, 1. Kaya tuloy-tuloy ka lang, no? Ikaw ay lalago in life. Okay, meron tayong Gemini, Taurus, Leo, Cancer, Libra. Okay. Iba sa inyo, ano yun? Ano si tanong? Iba sa inyo ay may mga umpisahan na, no? Sa iba sa inyo. Yan, may mga iisipin na kayo ng mga bagay-bagay na gusto nyo na i-start. Kaya kasi andito na si Independence at si Blooming. Kumbaga, ito na yung time, no? Kumbaga, nagkakaroon na kayo ng enlightenment. Ito na yung time na pag-uumpisa na iyong paglago sa buhay. Kumbaga, no? Unti-unti ng magkakaroon ka ng lakas ng loob, katapangan, tibay ng loob, kumbaga, or kapangyarihan or katatagan ng loob, ano? Hindi yung focusing when it comes sa isang bagay. Nandito ka na sa point ng buhay mo na you are starting to focus to start. Sa iba sa inyo, no? Siguro you're doing your fashion, ganyan. May mga gagawin kayo, mga new activities, or hindi man siya new o umpisahan yung muli. Maaring gano'n sa iba sa inyo. And sa iba naman sa inyo, may mga marireceive daw kayo na information, communication, message, or news. Sa iba sa inyo, maaring gano'n. Maaari makareceive ka, no? And then also, merong
mga documents, hindi ko alam in what way, pero may mga documents and papers ata kayo na dapat asikasuhin, o may mga dapat isulat, i-speech, mga ganyan, sa nakita ko. Meron din ako nakikitang communication na magaganap, related ito na sa tao na malapit sa'yo. Maaring kapatid mo, pamangkin mo, anak mo, kapamilya mo, no? Sa nakita ko dito. Siguro, when it comes to sa receiving na yun, iba-iba yung klase ng marireceive mo, or communication or receiving something. Maaring gift sa iba, diba? Maaring makaka-receive ka ng gift, or makaka-receive ka ng pagmamahal para sa kanila, or ikaw ang bibigay, vice versa. May mga kasiyahan, ako nakikita, may mga joy, happiness, situation, ako nakikita sa'yo. And then, handito rin yung sitwasyon na magkakaroon ng growth when it comes sa spiritual mo. And kumbaga, handun yung spiritual growth, no? And then also, andito yung when it comes sa health mo, it's good. Ang nakikita ko rin sa'yo. And then, handun din yung lakas ng loob, yung vitality. Also, there's a karma from the past situation. Pero kung titingnan ko siya dito, maganda siya naman. Ang nakikita ko dito, no? Pero tatandaan nyo, kung ano ipinula nyo, yun ang aanihin nyo. Diba? Alam nga naman, nagpula kayo ng hindi maganda, aani kayo ng bonggenyos. Hindi naman siguro, no? Basta tatandaan nyo, kung ano ipinula nyo, yun ang aanihin nyo. And yung iba sa inyo is may mga tao talaga na willing at trusted at kumbaga doon sa allies, a friendship, a trustworthy person, ako nakikita sa iyo, no? Maaaring itong tao na to, or ikaw to, itong tao na to is talaga magbibigay siya ng pagmamahal para sa iyo. Andun yung care kasi nitong tao na to sa iyo, no? And maaaring makaka-receive pa sa kanya, or o ipaparamdam niya sa iyo yung pagmamahal niya sa iyo. Kung sino man siya sa aspeto ng buhay mo. Yung iba sa inyo, siguro yung meron kayong mga alagang pusa, aso, or pets, no? Sa iba, maaari may mga ganong sitwasyon. Tingnan natin. Anong energy ni Scorpio this week? Energy ni Scorpio this week. May nakikita ako na tao, ikaw or someone tao na hindi ko alam in what way niya sasabihin sa'yo. Parang hindi ko naman sinasabi na as in, pambobola in a wrong way. Pambobola when it comes to flattering. Alam mo yung, uy, ang galing mo naman. Kamusta ka na? Uy, hindi ka nagbago. Uy, ang success mo na. Uy, may mga ganong, yung ganong style. Yung ganong style Yun, nakita ko dito. May magaganon sa'yo. Or ikaw magaganon. Your energy. Ano po ito, universe? Ano ibig mo sabihin? Anong ibig mo sabihin? Okay. Okay, ang energy mo, may mga isipin ka daw. Yan, may mga isipin ka o didesisyonan ka, maybe. Parang you have an idea to decision or thinking, no? About a dreams. Ako nakikita dito. Kaso, ang nakikita ko sa'yo dito, medyo malilito ka ata. Ganyan. Parang isipin mo yung what is your luck, isipin mo yung paano makakaahon sa hardship na meron ka. Pero ang nakikita ko kasi sa'yo, you are lucky this time. Lucky ka kasi, why? Ang nakikita ko, siguro pag-iisip mo lang. Siguro, no, may mga ganong isipin ka sa nakikita ko dito. Na medyo malilito ka. O didesisyonan ka na medyo malilito ka. Yan ang nakikita ko sa'yo dito. No? And then, iba sa inyo, andun yung, there's a luck, there's a gain of wealth, merong positive happen kasi sa buhay mo. Siguro, handun ka iba sa inyo, siguro, handun kayo sa sitwasyon nyo. Sana, thinking mo, sana this week, maging maganda ang benta ko. Sana this week, maging maganda ang takbo ng linggo ko. Sana this week, ganito, ganyan, ganun. May mga isipin kang ganun. May mga idea ka na papasok sa isip mo na how mo mapapaangat yung pera mo, yung wealth mo, yung mga ganun sitwasyon ako nakikita to. Yung mga more on pag-iisip ka this time.
Pero there's a lack or there's a positivity happen sa'yo. Kumbaga, may mga bagay na makaka-recover ka na, no? Or maybe you're thinking for a recovery sa pera mo, sa health mo, o kung saan mo yan. May mga gano'n. Parang yun din yung idea to take it action. Pag-iisip, more on pag-iisip. Anong parating? Yung mga bagay na gusto mo na aksyonan, mga bagay na gusto mong parang you want to dare, parang gano'n sa nakita ko sa iba sa inyo. Baba, anak, baba. Pero yung hardship mo daw magtatapos, so, sabi dito. Ano parating kay Scorpio? Anong ibig mong sabihin? Uy, abunay! Kyosuke yo. Kilo. Kega sa dosun no? Ang kyosuke, Bibi-chan. Abunay! Nahulog kasi yung puti kanini. Kaya na ano ko sa na kinukulit kasi ng dilaw. Alam mo yun, yung inaano siya, tinutuka. Hindi naman nananakit. Kumbaga yung parang alam mo yung lambing na tuka. Okay, ang parating sa iyo. Parating sa iyo siguro andito kasi sitwasyon mo na you want to be alone for a while. Sa nakita ko dito, siguro andito ka magme-me time ka, ganyan. Sa nakita ko, siguro may mga iisipin ka, ganyan. Parang andito ka sa sitwasyon na ayaw mo muna makapagsalamuha sa ibang tao, o kaya sa mga kaibigan mo. Parang, o kaya sa bahay ka lang muna, ganyan. O kaya gusto mo muna mapag-isa, mga ganyan. Alone time situation, ano. Andito rin sitwasyon sa iba sa inyo, parating sa inyo is, magkakaroon ka ng pag-isolate, ganyan. And then yung mag-isolate ka sa sarili mo. And then, may mga bagay na hindi naman siguro ganun ka-frustration to, no? May mga bagay lang siguro na ano, na iisipin mo na gusto mong i-moving forward, ganyan. May mga bagay na gusto mong bigyan ng effort. May mga ganun sitwasyon sa nakita ko. Also, parating din sa'yo, ang sinasabi dito, ano, may mga tao na pag-uusapan ka. May mga tao na chismis, kumbaga, no? Sa nakikita ko dito. Yun, ang nakikita ko dito. May mga tao or may tao ako na nakikita na mandaraya. There's a cheating. Yun ang nakikita ko sa iyo. Yan. Yun ang parating sa iyo this week. Siguro this week din magiging mas more on patient ka. Ganyan. Mas hahabaan mo pa siguro yung pasensya mo this week. Yan, mas magiging kalma ka siguro iba sa inyo this week. Mga ganun. Para may mga bagay na magte-take a pause ka muna for a while. Ganyan. May mga iisipin ka siguro. Mga ganyan. Sa iba sa inyo. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Scorpio. Parang may mga iisipin ka na mga bagong plano, mga bagong strategy sa iba sa inyo. May mga ganun ka sitwasyon. Kaya mas gusto mo muna siguro ano, ng alone time. Ganyan. Anong dapat iwasan ni Scorpio this week? Kaya nandito rin si independent, oh. Kaya kasi nakita ko sa'yo magiging very independent ka. Alone time ka muna. Ganyan. Parang iisipin mo siguro how to bloom. No? Anong dapat iwasan ni Scorpio? Ang dapat mo daw iwasan, yung hindi ka mag-trust sa intuition mo. Yun ang wag mo kakalimutan palagi. Iwasan mo yung hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo nagmagmadali ka sa buhay mo. No? Iwasan mo na matrap ka. No? Iwasan mo na makalimutan mo yung reality ng mundo o reality ng buhay. Yun ang pinakaiwasan mo. Tanda mo, ang buhay hindi isang fantasy na ano parang there's a miracle, something happen. Hindi gano'n, no? Iwasan mo rin yun. Kasi hindi lahat
Hindi naman sa pagiging bitter. Bitter sa ate. Hindi, pure reality lang na usapan na. Hindi naman lahat ng bagay is ano ano ba to? Is happy ending. Alam mo yun, hindi naman lahat ng bagay may darating na isang miracle. May miracle na darating kung mag-action ka, di ba? Kung maganda yung puso mo, kung maganda yung gagawin mo, kung maganda yung action mo, maganda yung decision mo, okay yung plano mo, doon ka pala magkakaroon ng di ba? Kasi sa nakikita ko dito sa inyo, marami sa inyo ang nagkaroon or maaaring this is the past na you are feeling trapped or handling yung situation na may mga maling decision making happen sa buhay, no? Siguro this is a time na if ever na may mga ganun, umiwas ka na lang. Kaya ngayon medyo, sabi ko sa'yo patient, diba? Tandaan mo kung kinakailangan na mag-take a pause ka or thinking before kang mag-action, before kang mag-desisyon, before kang magsalita, pag-isipan mo muna ng maigi. Kasi yun na makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng peace of mind, no? And kumbaga bigyan mo rin din muna yung sarili mo ng time, mas the best yun. Mag-focus ka muna sa mga tao na willing na yung makapagbigay sa'yo ng peace of mind. Ganyan sa nakita ko dito. Doon ka muna, no? Sa nakikita ko dito. Pero iwasan mo na hindi mo pag-isipan ng mga bagay o sitwasyon na huwag kang magmadali. Be patient to make a choices. Tatandaan mo. Kumbaga, trust your intuition to make a decisions right. No? May mga opportunities or may mga situation happen sa buhay mo na huwag kang mag-relax lang or huwag kang mapanatag. No, na akala mo yun na hindi pala. No, yun mga medyo iwasan mo sa nakita ko dito. Yung magpa-trap or magmadali sa mga bagay-bagay kasi pwede kang magkamali sa buhay. Kasi ito magiging mo. Yan. Problem. Struggle. Pagsisisi. Kumbaga, kailangan mo rin na matuto. If ever na may mga bagay na dapat matutunan. Diba? May mga bagay na need to accept. May mga bagay na need to think. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kamusta ang love ni Scorpio this week? Nine and 9. Okay, when it comes sa love, may iba, sige, syempre, yung iba, handin yung struggle, yung iba, handin yung, alam mo yung nagpipilit, ganyan. Anak, huwag ka dyan sa bike ni mami. Ganon. Kumbaga, andito ka sa sitwasyon mo na you are go to the flow of in this relationship. Alam mo yun, ganon. Sa nakikita ko dito. Kung kayo is magkasama ha, go to the flow kayong dalawa when it comes sa relationship. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang nagtsatsaga lang or nagsisikap lang in this relationship. Yun ang nakikita ko. O handin lang siya sa go to the flow. Depende sa inyo. No? Handun kayo sa sitwasyon na yun. Kumbaga, handun yung situation na kung kayo is magkasama nito, isa sa inyo is maaring isa sa inyo is want to fight yung relationship, pero isa sa inyo nag-give up na. Yun ang nakikita ko dito. Kaya parang handun sa situation na bahala na. Kung magkakahiwalay kami. Kung hindi. Nandun na lang yung sitwasyon na yun. Sa iba sa inyo, hindi kayo lahat. Sa nakita ko dito. Pero kasi isa is, want to fight pa. Pero isa, nag-drop na siya ng kanyang, ng kanyang guard, kumbaga. Kung kayo naman sa nagkahiwalay nitong tao na to, maaaring magkakaroon or magte-text siya sa'yo or magkakaroon ng communication dito sa tao na to, no? Sa nakikita ko sa'yo. Kakaroon ulit kayo ng communication. Ibig sabihin, maaaring itong tao na to ay humingi ng tawad sa'yo at magkaroon kayo ng union. Sa iba naman sa inyo, kasi maaaring iba sa inyo is mayroong third party. Sa iba sa inyo, sa mga single, mayroong parating na bagong magmamahal sa'yo. Pero you need to be aware pa rin at kailangan mong matuto sa nakaraan.
para hindi na maulit ang nakaraan. Tingnan natin ang money ni Scorpio this week. Yung iba sa inyo, nagkakaroon ka ng chronic fatigue. Ay, may mga bagay na you want to retire, may mga bagay na urong sulong, ganyan. Na ayoko na, may mga bagay na, either ikaw or someone, sa nakikita ko dito, may mga ganun. Meron din kasing tao ko nakikita matigas ng ulo. Ganyan. May matigas ng ulo na parang ayaw niya makinig. Kamusta ang money ni Scorpio Universe this week? Anong ibig mo sabihin? Anak, ang ingay. Ano po to? Tapos na to? Okay, when it comes sa money mo, andito kasi, hindi ka stable, syempre. Hindi ka stable, natural yun. Hindi naman natural yun. Kumbaga, hindi naman kayo lahat to. Hindi kayo lahat. Syempre, hindi ko naman sinasabi, hindi na kayo nakakain at nagugutom na kayo. Hindi naman. Hindi ko lang nakikita na stable. Pero, pinipilit mong ayusin. Pinipilit mong i-fix, no? Yung pera mo. Handun pa rin naman yung kahit na medyo mahirap, kahit na hindi ganun kalaki yung pumapasok sa'yo, o hindi talaga stable, o hindi talaga ganun ka-success, pinipilit mo pa naman din ako nakikita sa iyo. Yun nga lang, stagnant siya sa nakikita ko dito. Maaaring iba sa inyo, nagkakaroon ng mga distraction, no? O kaya naman, may mga struggle situation. O kaya naman may mga bagay na uncontrol ako nakikita sa iyo na kaya maaring lumalabas yung pera. So, siguro nga, dun ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng cycle. Kumbaga, pinapaikot mo lang yung meron ka ngayon. Diba? Sa iba sa inyo, maaaring ganun. Pero your care sa money mo this time, sa nakikita ko sa iyo dito. Pinipilit mong ayusin, pinipilit mong kontrolin. Minsan lang may mga bagay na hindi mo makontrol. Ganun talaga. Ups and down kasi ang money eh. Minsan hindi mo natin masasabi na yung takbo eh. Minsan matumal, minsan okay. Ganun din naman sa mga namamasukan, di ba? Minsan busy, minsan hindi. Ganun talaga. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Meron din ako nakikita na may tao, babae, a mother figure. Ako nakikita siguro a part of family. Ako nakikita na maaaring may sakit siya, no? Sa nakikita ko dito. Baka meron siyang, hindi ko alam kung nagpapadoktor siya, nagpapa-hospital, or need to fix something dun sa health issue niya. Yun ang nakikita ko sa kanya. Yun. Dito sa kanya. Siguro ang sakit niya either blood, dibdib, puso, and then, kasi ang nakikita ko dito sa sakit niya, marami siyang sakit. Or talagang handun yung sakit na niya talaga, na need to fix. Parang ganun nakikita ko dito. Yun. Sana hindi niyo to energy, no? Kung sino man siya, no, na mother figure. Tingnan natin ang career or money mo. Ay, career or job. Parang nagkakaroon din or magkakaroon dito na may mga unhappy situation, may mga cancellation, cancel reunion, cancel celebration, cancel events, cancel something, meeting, mga ganyan, no? May mga sitwasyon na hindi nag-fit in sa'yo. May mga sitwasyon na, alam mo yung there's a lack of support sa iba, teamwork, success, achievement, or hindi yung sitwasyon na nagkakaroon when it comes sa mga karelasyon or kapamilya, halimbawa, or kasama sa trabaho. Maaring may aalis or magkakaroon ng divided. Kanya-kanya, ganyan sa iba sa inyo. May mga bagay na you are not feeling welcome. Hindi ko alam kung saan aspeto ng buhay mo, sa kaibigan mo, sa trabaho mo, sa kung kanino man yan. May mga ganun sitwasyon ako na nakikita dito. Ingatan mo rin yung sarili mo, no? Hindi ko alam in what way, pero may pagpapabayang nagaganap o nangyayari.
Sana hindi lahat. Siguro this is the past or ito yung mga bagay na need to fix. No? Kung may mga napapabayaan na situation in life sa iba sa inyo. Sabi ko, teka lang. Hindi ako maano yung pa ako. May unhappy situation. Ako nakita. Maaaring nagkaroon ng conflict, mga puot, galit, ganyan. Nagkakaroon ng lack of direction sa iba, career job. Sa iba sa inyo. Sa career and job mo, sa nakikita ko sa'yo dito, siguro andito ka sa sitwasyon mo na, yun nga, maaring hindi siya ganun ka-stable. Ganyan. Maaring iba sa inyo, medyo hirap talaga. Handun yung hardship, handun yung sadness when it comes sa career. Siguro, medyo emotional o nadidisappoint ka. Halimbawa, may business ka o halimbawa, sa kasama mo sa trabaho, hindi ka nagkakaintindihan. Diba? O kaya na, andun talaga yung mga disappointment. Andun yung may mga dumarating talaga na pain, storm in your career or sa job mo man, no? Sa nakita ko dito. Pero, kahit na ganoon yung nakikita ko sa iyo na nahihirapan ka, kasi iba sa inyo maaring aalis kayo sa meron kayo sa ngayon na career or hindi man kayo umalis, siguro magkakaroon kayo ng mga bagay na iisipin na want yung i-recover, mga ganyan, o kaya magkakaroon ka ng idea to pursue this time sa nakikita ko dito, kung hindi ka aalis sa career or sa trabaho mo ba. Sa iba kasi sa inyo is dito kayo sa sitwasyon nyo na maaaring magbabago na kayo ng work or job or magkakaroon kayo ng bagong career. Yun ang nakikita ko sa iba. Sana wala namang matanggal, syempre. Diba? Kung may business kayo, ganun din. Medyo, syempre, disappointment. Ganun talaga ang life. Kapag ang business naman talaga, ganun. Diba? Huwag ka lang mawalan ng pag-asa. Iba sa inyo, maaaring may mga pag-aaralan kayo o may mga dapat aralin o may mga dapat umpisahan sa iba sa inyo. Baka iba sa inyo, you're starting na mag-travel abroad. Yun, baka dun yung destination nyo sa ibang bansa. Iba naman sa inyo, baka by the YouTube channel, TikTok, Reels, Network, mga ganyan. No? Mga social media ako nakikita sa inyo. Medyo painful sa iba sa inyo sa career or job nyo. May loneliness, depression, ganyan, heartache. Yan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Advice. Okay, when it comes sa advice, may nakita akong matanda. Okay, when it comes sa advice, ang nakikita ko dito, focus to start a new beginning in life. Kailangan mo rin manindigan. Kailangan mo mahalin more yung sarili mo, alagaan more yung sarili mo. As long as nakafocus ka, as long as meron kang logic organized sa lahat ng aspeto ng buhay mo, as long as you're using your wisdom to clarity kung ano yung mga bagay na gusto mong gawing project, kung ano yung mga bagay na gusto mong pagpasyahan, fokusan, desisyonan, you will be success. At ma-achieve mo ang the happiness and fulfillment in your life sa nakikita ko sa dito. Kailangan mo lang din talagang manindigan. Kailangan mo lang talagang din na you need to protect your energy to defense kung may mga tao na nagagalit o hindi ka gusto. Kung alam mong nasa tama ka, protektahan mo yung sarili mo. Diba? Pero, handun rin yung sitwasyon na kasi this emperor, handito ka rin sa sitwasyon mo, emperor, siyempre, kasi alam mo yung mga emperor kasi hindi yan patolere. Alam mo yun? Kumbaga meron silang dignidad. Kumbaga ayaw nilang i-level yung, lalo na pag nag-aaway, ayaw nilang i-level yung sarili nila dun sa tao na nang-aaway sa kanila. Yun, dapat maging ganun ka. Be an emperor, no? Sa nakikita ko dito. Hindi na kailangan. Mag-focus ka na lang to achieve something into your life, to fulfill in your life. Mahalin mo yung sarili mo.
Yun ang nakikita ko dito. Okay? Make a decision. May alaga kayong aso, no? Iba sa inyo, may matanda. Hindi ko alam, ano, relatives, family, or parang hindi ko alam kung inaalagaan mo siya, sinusuporta mo siya. Pero may matanda ko nakikita. May darating sa'yo na good news, Scorpio. There's a good news, prosperity, wealth, material success, ganyan. Oh, awanay! Ano ba naman nasa ulo? Meron kang marireceive at happy achievement also, fulfillment achievement, or you're receiving something good news, or may mga happiness, ganyan, maaaring mga celebration, diba? One day, 1 week, 1 month, ganyan, sa nakita ko to. Baka 1 hour pa lang ay may celebration na, diba? Yun ang nakikita ko. There's something happen na ikasisiya mo. There's something happen na magkakaroon ng good foundation or good situation happen sa nakita ko sa'yo. Yun. Arigato na sa God, please.